Maligayang pagbabalik sa Tagalog Stoic Guide. Naranasan mo na bang makaramdam ng kaba sa presensya ng ilang tao, ngunit hindi mo matukoy kung bakit? Maaaring ito ay dahil sa inggit o pagkukunwari. Madalas, ang mga katangiang ito ay makikita sa maliliit na kilos at salita, ngunit maaari silang magdulot ng malaking epekto sa iyong kapayapaan at pag-unlad. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano tukuyin ang mga ganitong pag-ugali at protektahan ang iyong sarili gamit ang karunungan ng stoicismo. Manatili ka dahil ang pagkaunawa rito ay maaaring magbago ng paraan ng iyong pakikitungo sa iba at makatulong sa pagpapanatili ng iyong enerhiya. Tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng mga mapanganib na katangian at alamin kung paano manatiling matatag sa paraang stoic. 1. Mag-ingat sa labis na pagsang-ayon ng mga mapagkunwaring tao ay madalas gumagamit ng labis na papuri o pagsang-ayon upang makuha ang iyong tiwala. Ayon kay Epictetus, kapag ang isang tao ay masyadong madaldal, madalas ay itinatago lamang niya ang kakulangan sa kanyang kalooban. Mag-ingat sa mga taong laging sumasang-ayon sa iyo, lalo na kung hindi tugma ang kanilang mga kilos sa kanilang mga sinasabi. Ang mga tunay na tao ay nagpapahayag ng kanilang opinyon, kahit na ito ay iba sa iyong pananaw. Gamitin ang iyong paghusga upang matukoy kung ang kanilang kabaitan ay totoo o may halong manipulasyon. 2. Suriin ang kanilang reaksyon sa iyong tagumpay. Ang inggit ay madalas lumalabas sa paraan ng kanilang pagtugon sa iyong mga tagumpay. Ayon kay Marcus Aurelius, huwag kang mabigla sa ugali ng iba, bagkus ay pag-aralan ito. Obserbahan ang mga palatandaan tulad ng malamig na tugon, kakulangan ng sigla, o mga pagtatangkang maliitin ang iyong tagumpay. Ang mga tunay na kaibigan ay nagdiriwang kasama mo, samantalang ang mga naiinggit ay nakakaramdam ng pananakot. Sa pamamagitan ng mahinahong pagmamasid sa kanilang reaksyon, maaari mong matukoy kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. 3. Ituon ang pansin sa panloob na kabutihan. Kapag napapaligiran ka ng pagkukunwari o inggit, ang pinakamabuting depensa ay ang iyong sariling pagkatao. Manatiling matatag sa kababaang loob, kabutihan at katapatan. Sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa mga bertud na ito, hindi mo lamang malalabanan ang negatibidad, kundi mahihikayat mo rin ang iba na suriin ang kanilang sariling kakulangan. Ang iyong integridad ay nagiging isang salamin na nagpapakita ng tunay na ugali ng mga nasa paligid mo. 4. Ang tiwala ay dapat pinagtitibay sa paglipas ng panahon, hindi biglaan. Ayon kay Seneca, ang oras ang nagpapakita ng tunay na kulay ng lahat ng bagay. Ang pagkukunwari ay madalas nagtatago sa pagmamadaling makuha ang iyong tiwala. Ang tunay na tiwala ay nabubuo sa pamamagitan ng patuloy na mabubuting gawa, hindi sa magarbong pangako o madalian na pagpapakita ng kabaitan. Ang mga may hindi dalisay na hangarin ay madalas nagmamadali upang makuha ang iyong pabor bago pa lumabas ang kanilang tunay na pagkatao. Kaya naman, ang oras ang tunay na pagsubok ng pagiging totoo ng isang tao. 5. Pansinin ang ugali ng hindi pagtanggap ng pananagutan ng mga mapagkunwaring tao ay bihirang umaamin sa kanilang pagkakamali. Madalas nilang sinisisi ang iba o gumagawa ng palusot upang maiwasan ang pananagutan. Ayon kay Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nakakaapekto sa atin, kundi ang ating pananaw sa mga ito. Kung may isang tao na laging umiiwas sa pananagutan, ito ay isang malinaw na babala. Gamitin ang iyong lohika upang suriin ang kanilang pag-ugali. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi makikita sa kanilang mga salita, kundi sa kung paano nila hinaharap ang pagsubok at pagkakamali. Pangwakas na pananalita, maraming salamat sa pagsama sa Tagalog Stoic Guide habang ating tinalakay ang mga nakatagong panganib ng inggit at pagkukunwari. Tandaan, ang susi sa maayos na pagharap sa mga hamon ng buhay ay ang pagpapalalim ng sariling kamalayan, emosyonal na katatagan, at pananatili sa iyong mga halaga. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga aral ng stoicismo, mapoprotektahan mo ang iyong kapayapaan at makakabuo ng mas matibay at mas tunay na koneksyon sa iba. Kung nagustuhan mo ang talakayang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang karunungan. Manatiling matatag, manatiling stoic, at hanggang sa susunod, mamuhay ng may layunin at kaliwanagan.